Okay, so last time dun sa ending nung video na natin, nabanggit ko na magki-create tayo ng autoloader. So, ano ba yung autoloader? So, basically, ang goal natin is yung mga required tulad ng dito sa index natin, yung mga required na katulad nito is every time na i-execute natin yung program natin, gusto natin na automatic siyang maglo-load. Okay? So, para dyan, gagamit tayo ng tinatabag na composer. So, yung composer, ayan, nagpadala ako ng PowerPoint sa inyo. Tapos, ito yon. It's a dependency manager for PHP. Kung kayo ay nagja-JavaScript, yan yung mga tinatawag na package manager natin. So, gagamit tayo ng ganyan para sa ating project. So, bakit kailangan natin gumamit ng autoloader? Okay, so dito, naglagay ako ng konting lecture. So, for example, kapag meron tayong autoloader, wala na tayong requirement health. So, can you imagine if meron tayong kunwaring 10 na ganito? Diba? So, every time na mag-o-open ka, i-require pa niya yung 10 na yan. So, minsan kapag may nakalimutan ka, mag-error yung program. Ngayon, sa Composer, meron tayong i-install sa computer natin, i-install niya rin din sa project natin. Isang line lang yung i-execute niya and then automatically iraran na niya yung mga dineclare natin sa requirement. And another one is mas malinis yung code. So, pwede kang gumamit ng statement. It's professional and readable. So, basically, it's kind of the same thing with Laravel. Okay? And then, ang pinakamahalaga, hindi siya makakalimot ng file kasi lahat ng kailangan mo nandun sa vendor folder na i-autoload dun sa content ng file mo, dun sa content ng project. And it's very important because it's also scalable. Pag sinabi nating scalable, ito yung ability na lumaki o mag-expand ng iyong program. So, kunwari, in-expand natin yung program natin, naka-ready na siya. Hindi na natin kailangan pang gumalaw ng maraming code. 'Di ba? Usually kasi pag project sa school, yan yung mga project na hindi siya scalable eh. Kaya ang gusto ko kasing ituro sa inyo is yung tipong not just matuto kang mag-code, pero yung na-prepare ka din dun sa kung ano talaga yung may encounter mo kapag nagtrabaho ka sa industry or nag-OJT ka sa industry. Kasi usually gumagamit sila ng mga ganito. Okay, katulad nga nito, kung sa PHP, gagamit tayo ng composer. So, kung chinek nyo yung PowerPoint natin, ando na may step by step para sa Windows, tsaka sa um, gumagamit ng SAMP, tsaka yung gumagamit ng Laragon. Okay, so once na ma-install nyo yan, halimbawa, dito mo i-install yun sa terminal. So, kunwari, you need to make sure na yung location kung saan mo siya i-install is yung root folder mo, which is yung WS03. So, sa akin, sa Mac, kapag inopen ko yung htdocs ko, tapos ni-right click ko yung folder na WS03, meron nang lilitaw doon na mag-open ka ng terminal doon sa folder na yon. So, doon, kapag halimbawa, ganun ginawa mo, tatype mo na lang composer install. Ayan. Tatype mo na ganyan. Tapos pag in-execute mo, pero syempre kailangan naka-download ka muna ng composer. So kapag in-execute mo yun dun sa folder na yan, niran mo siya dun sa root folder mo. And then, ni-restart mo yung VS Code mo. Makikita mo meron kang folder ng pangalan na vendor. So, yan yun, di ba? So, sa vendor, andun yung mga composer, andyan yung mga madaming yung PSR for autoloader, yung mga yan, yung class map, namespaces, tapos,
itong vendor, hindi natin yan ina-upload sa GitHub. Kaya kung ma-check nyo dito sa git ignore natin, ayun, kauna-unahan, si vendor, kasali sa git ignore. Okay? So, ano ang kailangan natin gawin? Ngayon, kapag halimbawa na-install na natin siya, ayun, if you followed the PowerPoint, ang next mong gagawin is you go to your root folder, sa WS03 root folder, mag-create ka ng file na ang pangalan ay composer.json. Okay? Ikaw ang maggagawa nito eh. So, ano ba to? Ano yung laman nito? Dito mo lalagay yung mga details ng project mo. So, for example, tatype nyo to, name. You make sure na na double quotation yan. Kasi pag ginawa mong single, mag-e-error yan. Okay? So, ang gagawin mo, lalagay mo dyan yung name. You can take a screenshot of this. Okay. Doon sa name, ang ilalagay mo is yung path ng GitHub mo. Yung repository. Okay? So, for example, yung pangalan ng GitHub repo ko is rondoncollado/WSO3-PHP. So, kayo, ganun din. Ang papalitan nyo lang, syempre, yung pangalan. And then, you have your description. You have your authors. Yung author natin naka-array. Okay? So, kunwari, ayan. Syempre, sa project natin, isa lang yung author. Pangalan nyo yun, yung lalagay nyo dyan. Tapos, yung email address ninyo. Okay? And then, you call on autoload. Yan, type mo autoload. Tapos, PSR4. Actually, lumilitaw na yan eh. Once na tinype mo, lumilitaw siyang gano'n. Itatab mo na lang. And then, lalagay mo dyan yung framework tsaka app. Kung matatandaan ninyo, doon sa isang video, binago natin yung folder structure natin. Kaya natin siya binago kasi pinrepair natin siya dito. Okay? Pinrepair natin para sa ganitong part. So, kunwari, lagay mo lang yan. And then, you make sure na ganito yung backward slash yung gagamitin ninyo. Okay. So, what would happen now kapag nagawa natin ngayon yan? Okay. So, pag nagawa mo yan, save mo yan, then punta tayo ngayon sa index.php natin, yung nasa root. Okay. Kapag nandun ka na sa root, ang gagawin mo ngayon is dito sa ibabaw, tatawagin natin si vendor. So, below here, below ng, tama din eh. Lagay natin to, require $_ per directory, and then concatenate natin si folder vendor. So, ganyan, and then vendor. Okay. Next naman na re-require natin is require helpers. Okay, wait. vendor/autoload.php nga pala to. vendor/autoload.php. So, yung autoload na yan, naka-built-in siya dun sa loob ng vendor. Okay, next one is require natin si helpers. helpers.php. Okay, ngayon, dahil na-require na natin yan, ang gagawin natin, tatanggalin na natin to. Hindi na natin kailangan to. Yan. So, comment out ko na lang yan. Okay? So, kapag sinave ko yan, ang mangyayari, mag-e-error to. Kasi, hahanapin niya yung mga, for example, sinasabi niya, class router not found. So, dito papasok yung tinatawag nating namespaces.
Kasi pag tiningnan natin to dito sa ating composer JSON, um, kailangan madeklara natin yung mga ano yung actually ito, yung laman ng mga framework natin, database, router, yung mga laman ng classes natin. We need to declare that para gumana to. Okay? So, we go back to the index. I think I can erase this na. Burahin ko na tong ano para hindi mahaba. Tsaka put. Yan. So, let's go to namespaces naman. Okay. So, ano ba yung namespaces? Pag sinabi natin namespaces, is kinda like yung category sa ano. Kapag nanonood ka ng Netflix, kunwari, ang gusto mong movie, horror, o kaya ay anime, or comedy, kumbaga, nandun lang siya sa category na yun kapag tinype mo yun. Ngayon, ganun din sa, ano, sa programming. Kapag sinabi natin namespaces, dito sa framework natin, lahat ng nandyan, makakategorize siya as namespace. Kunwari, namespace database, namespace router. So, mas madaling mahahanap ni PHP ngayon yun kapag nirun natin siya. Diba? So, parang yun nga, sa Netflix, mas madali kang maghanap ng movies. So, ang gawin natin, let's go to database class. Tapos, i-declare lang natin si database natin. Ayan. Dito sa ibabaw. I-declare ko lang dito namespace. Ayun, lumitaw na kagad. Framework. Okay. So, dahil may ganyan na siya, si class database is considered na as a namespace. Okay. Next one, we go to router. Punta dun sa pinakataas. And then, declare lang natin namespace framework. Save. So, pag tinawag natin itong mga tatawagin mo na lang yung router. Then, ayun. Pwede na nating mapagana si ano. So, syempre, hindi pa tatapos dahil marami pa tayong kailangan i-edit dyan. Save natin to, refresh natin. Okay. So, this one, kasi ang tinatanong pa rin niya yung sa router dun sa error natin So, para ngayon magamit natin yan dito sa index. Muna tayo na index. Public index. And then, sa ilalim ng helpers, declare natin dito ganito. Use framework /router. Okay? Save. Okay, refresh. Ayun. So, si router, okay na tayo. Iba na yung error na hinanap niya. Ang hinahanap na niya ngayon is si class database. So, kumbaga, na-recognize na niya. Kapag nag-Laravel kayo, madalas kayo may encounter itong mga ganito. Namespaces. Namespaces. So, now, let's go to our controller. Kasi database natin Ayun, sa home. Punta tayo dito. Yan. So, dito sa home ng controller natin, pwede natin declare dyan, use framework database. Save. Okay. So, ang hinahanap na niya ngayon yung PDO. Pero hindi lang kasi ito yung gumagamit ng database natin, hindi lang itong home
we need to go to listings index. Ayan, kasi yan, di ba tinatawag yung database dito. So, dito, lalagay din natin yun. Use framework database. Okay, so kakopy ko na lang to. Kasi kailangan din natin ito ilagay sa show. Save. Okay, refresh. Show. Ayun. Sa ibabaw. Lagyan din natin dyan. Save. Refresh. Okay. So, ang hinahanap nito framework PDO. So, we go to the we need to go to our PDO. PDO is nandito sa database natin. Okay. And then, dito ngayon sa database natin, sa ilalim ng namespace, lagay na lang natin ito, use PDO, semicolon, save, refresh. Ayun. Okay? So, yan yung kapangyarihan ng namespace. Tinatawag mo na lang siya dito. Okay? So, ito ay sa database, ano? So, can we check details? Okay. So, kailangan pa natin ayusin yung sa part na yan. So, check natin kung okay. Okay, framework database naman dito. Okay, parang merong spelling ako dun. So, sige. Controller listing. So, ayusin pa natin yan. Pero, basically, yan yung part ng ano niya. Yan yung part ng autoloader, composer, namespaces. Okay. So, ang next natin gagawin is yung refactoring ng controller natin, which is yung controller, ang laman niyan is yung home controller tsaka yung listings. Okay, so doon natin tapusin yung video.